Janela, pabili nga ako ng pansit canton. 2. Isang chili mansi at isang hot and spicy tapos 2 itlog. Himala! At pansit kanto na kakainin mo. Nasaan na kilala kong health enthusiast na Michael? Alam mo minsan, kailangan din ng makasala ng pagkain sa katawan natin. Tsaka wala naman akong gig ng modeling sa mga susunod na linggo. Talaga? So, dito ka lang sa atin. Di ka aalis. Hindi. Aasikasuhin ko rin kasi yung negosyo namin. Matagal nang pinapahawak sa akin ni Lolo Alfred yun eh. Kaganda na naman ng araw ko dahil di ka na aalis uli. Eh ano naman sa'yo? Eh di makakasili ako sa'yo araw-araw. Uy, Janela, hindi ka ba kinikilabutan? With confidence mo talagang sinasabi sa akin yan ha? Oy, bakit ko itatago? Totoo naman, gusto kita, mahal kita. Ikaw na naman tong may ayaw sa akin eh. FYI, Aray, ang gusto ko sa babae yung mahinhin at conservative. Malayong-malayo ka dun. aray ko naman. Ba't ka ba nangihila ng tenga kung pwede mo naman akong ikis? Tsaka ang boring na gusto mo, no? Pumunta ka ng kumbento, andun yung hinahanap mo. Wala kang aasahan sa akin. Hoy, Michael, ano pa panghahanapin mo? Masarap ako. Ang ibig ko sabihin, masarap akong magluto. May sariling negosyo. O, tingnan mo naman tong mini grocery ko, ha? Sa pamasipag ako, masayahin. Waistline, 28. Size 34 cup B, ang size ng bra ko. At higit sa lahat, virgin pa ako. Hindi ka nalugi sa akin. Ewan ko sa'yo, Janela. Ha? O, etong bayad ko. Ah. Sakto na yan ha. Ay, Sige, dito na ako. Sandali! Hoy, Michael! Hoy! Balik ka dito! Bebe ko! Ako na lang! Masarap ako, hoy! Itong tatandaan mo, Michael. Sa kantungan ko pa rin ang bagsak mo. Good night, bebe! Aray! Ba't ka ba nababatok? Nung magsabog ng kalandian ng impyerno, nasa unan ka ng pila. Konting hinhin naman, Beshi. Gigil na ako dyan sa Michael na yan eh. Gustong gusto ko na yan lamutakin eh. Ayaw niya na maharap na tulad mo, no? Magugustuhan din niya ako. Oo, kapag puti ng uwak. May gusto rin yan sa akin si Michael. Pakipot lang yan. We, paano mo nasabi? Malakas ang pakiramdam ko, Beshi. Woman's instinct as they say. Sa akin pa rin bagsak niya. Malala ka na. Hola amiga, ¿cómo estás? Hello sa iyo, Madam Venus. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan at nagmamaganda pa rin. Call me by the name Janela. Nakatira sa isang malayong probinsya. Doon sa amin ay medyo moderno na rin ang pamumuhay, pero sagana pa rin kami sa biyayang bigay ng kalikasan. Ang ikukwento ko sa inyo ay ang journey ko sa sobrang kabaliwan ko sa kapitbahay ko at long-time love of my life na si Michael. Paano ba naman akong hindi mai-in-love sa kanya? 18 ako noon nang iligtas niya ako sa 2 kalalakihan na muntik kumuha sa akin at pagsamantalahan ako. Siya ang literal na knight in shining armor ko. Napakabait pa at magalang, lalo na sa mga matatanda. Bukod doon, gwapo din ito, matangkad at parang humihiyaw ng aleluya ang mga abs at biceps ni baby boy. In short, yumminess to goodness talaga siya at siguradong mapapaulala ka. Pero may isang problema, Madam Venus. Hindi niya ako type. Pero sabi ko nga sa sariling version ko ng kasabihan, if there's a will, si Janela, maraming ways. Kaya ipipilit ko talaga to. Ako na pinagpala ng kagandahan at vavavoom na alindog ng universe ay gagawin ng lahat. Magustuhan lang ako ni Michael, my loves. Kaya naman ako, sa ngalan ng buwan at kaharutan, ay lumapit sa tita ko na isang kumadrona. Isang wannabe mangkukulam at nagpagawa ng mabisang gayuma. Nung simulan ko ang oplan, paibigin si Michael. Doon ko naranasan ang mga nakakakilabot na pangyayari na hinding-hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Anong nangyayari doon? Ewan ko.
Kanina pa maraming tao dyan, saka mga pulis. Baka may pinatay. Pinatay? Ang creepy naman. Sino daw? Ewan ko nga eh. Basta sabi sa narinig ko kanina, bata pa daw yung biktima. Sa kabila ng pinagkakaguluhan ng mga tao, ay nagpatuloy kami ni Mean sa paglalakad at hindi na nakiusisa pa. Hanggang sa makasalubong namin si Kuya Luis, ang pinsan ni Michael, at galing ito sa mga taong nakakumpol at nakatanghod doon. Ay kuya, anong meron doon? Bangkay! Natagpuan doon ang bangkay ni Joey. Si Joey? Yung kilalang magaling mag-basketball na playboy? Oo, siya nga. Paano daw pinatay? May suspect na ba? Bumili pa yan sa akin kahapon ah. Nagpapalipad hangin to nga eh. Jojowain daw niya ako. Ew! Kadiri ang ginawa sa katawan niya. Wakwak ang tiyan, tapos parang pinulutan yung mga lamang loob. Iniimbestigahan pa ng mga pulis, kaya wala pa silang maiturong suspect. Ew! Kawawa naman si Joey. Sinong adik naman kayang gumawa niya? Anong adik? Baka mamaya aswang ang gumali dyan. Sus, anong aswang? Masyado ko nagpapaniwala doon. Ba, ang tita Minda mo, hindi ba't aswang yon? Nang-aaswang ng mga lalaking mas bata sa kanya. Tawa. Pulutan mo na naman yung tita ko eh. O bakit? Totoo naman ah. Laging target na ng mga bagets. Totoo naman ang sinabi ni Mean. Yun ang weird sa tita kong kumadrona/cougar. Bet na bet niya ang mga lalaking hindi lagpas ng 30 anyos. Hindi naman siya nahihirapan makabingwit dahil napakaganda ng tita ko. 50 anyos na ito pero ang mukha at katawan nito ay parang nasa early 30s lang. Eh, trip niya yun eh. Buti hindi niya gusto si Michael. Ay kuya, off limits ang bebelab ko. Akin yun. Ang Petra kay Petra. Naku, eh di naghalo ang tinalupan sa balat. Gaga, naghalo ang balat sa tinalupan. Basta pareho silang may balat. Eh yun na nga. Mag-aamong itong manok ko kapag nangyari yun, no? Isa pa, alam ni tita ang sintang pururot ko kay Michael. Uy, speaking of Michael, di ba sa yun? Michael! Mike! Oh! Tumalon ang puso kong maharot nang kumaway sa amin ito. Kaya todo effort din naman ako sa pagkaway. Pero biglang napalis ang ngiti ko nang may humabol na magandang babae dito. Para akong sinaksak sa puso ng mga sandaling iyon nang umakbay pa ito sa babae sabay lingon sa akin. Oh my gosh! Ouch! Taksin. Gaga, hindi mo pa jowa yon, makataksil ka dyan. Practice lang, bakit ba? Pero, sino ba yung kasama niya? Kakainis naman, no? Nakakbay pa. Ako dapat yun eh. Ako dapat yun. Aba, Janela, bilis-bilisan mo ang kilos. Hindi man yung pinsan ko. Hindi lang ikaw ang babaeng humahabol dyan. Kaya galingan mo. May naisip na ako. Sige, isang irin na lang. Ayan, lumabas ng bata. Congrats, Mrs. Napalingon ako nang lumabas mula sa kwarto ang tita Minda ko. Dahil nasa probinsya kami, ang kumadrona na gaya niya ang madalas nagpapaanak sa mga buntis doon sa amin. Pero may bukod na lihim si tita Minda na ako lang ang nakakaalam. Isa siyang wannabe mangkukulam. Masyado itong fascinated sa witchcraft at pinag-aralan ito ang paggawa ng mga spells at kung ano-anong klase ng potion. Isa na doon, ang gayuma. Hi, tita. Oh, napasyal ka. Tita, I need your help. Bakit? Buntis ka. Wala nga nakaka-RR sa akin, mabubuntis pa. O, anong klaseng tulong nga ang kailangan mo? Kailangan ko ng gayuma mo. Bigla akong hinila nito sa gilid at tinakpan ng bibig ko. Ang lakas ng boses mo, baka may makarinig sa'yo. Ay, sorry. At sino naman ang gagayumahin mo?
Si Michael, my loves. Si Michael. Oo, si Michael. As in yung long time love of my life. Desperada ka na ba talaga? Oo, tita. Kanina umaga nakita namin siya may kasama ibang babae. Tapos umakbay pa siya dito, tumingin sa akin. Parang sinasabi na wala na talaga akong pag-asa. Pero tita, di ko kaya. Mahal ko talaga si Michael eh. Ay, nako, Janela. Sige na, tita, please. Nangako ka kay mama bago siya mawala na ikaw ang bahala sa akin. Hindi mo ko pababayaan. Ayan ka na naman sa emotional blackmail mo. Please. O siya, sige na, sige na. Paano mo gustong gawin? Yung dinuguan mo. Favorite yan dinuguan eh. Ihalo mo dun. Kailan mo ibibigay sa kanya? Bukas ng tanghali. Sige, gagawin ko na yung gamot mamaya. Pwede manood? Kumunot ang noo ko habang pinagmamasdan ko si Tita Minda na naglalagay ng kung ano-anong halaman at sanga sa isang maliit na bote na may tubig. Pagkatapos ay may pinatakitong kung ano-anong mga liquid sa tubig na iyon. Ang akala ko ay doon na matatapos. Lalo akong napakunot noo nang itapat nito ang maliit na bote sa isang tila maliit na talyasi na kumukulo at umuusok ng husto. Inikot-ikot nito ang bote habang nakapikit. Maya-maya ay dumilat ito na nakatirik ang mata habang mabilis na gumagalaw ang bibig. Abobochi, abobochi, aboboching-ching, aboboching-ching, aboching. Tita, anong ginagawa mo? Shh! Huwag kang maingay. Inuorasyonan ko tong gayuma. Ah, orasyon ba yun? Ba't parang kinakausap mo yung lamok? Huwag kang kumontra. Hindi ito tatalab, sige ka. Ay, sorry po. Quiet na mi. Maya-maya ay dumilat na ito at tumingin sa akin saka inabot ang bote. Binuksan ko ang takip at inamoy iyon. Oh, itago mo na yan. Kapag magkasama kayo, ilalagay mo yan sa pagkain o inumin niya. Mga 3 patak. Bukas ng tanghali, bumalik ka dito para kunin mo yung dinuguan. Ba't ganun amoy nito? Ang panghing, dami mong reklamo. Sige, babawiin ko yan. Di na, joke lang. Ito naman masyadong sensitive. Lumayas ka na sa harapan ko at wag mo na akong kulitin, ha? At ito tatandaan mo, kailangan ay nasa harapan ka niya kapag kinain niyang dinuguan na nilagyan mo ng gayuma. Para kapag tumingin siya sa'yo at tumalab ang gayuma, tiyak na maiinlove agad siya sa'yo. Oh my gosh! I'm so excited! Finally, mapapasa ka na si Michael! Ang bago-bago! Ang sarap-sarap! Amoyin ng bulaklak! Napakaharap mong bata ka! Umuwi ka na, bilis! Thank you, tita ko maganda! Bye! Kinabukasan, nagising ako na sobrang excited. Masaya akong nagbukas ng aking mini grocery. Nakita ko pa si Michael na lumabas at binati pa ako nito. Oh, ba't parang nanalo ka dyan sa loto? Saya mo, ah. Mismo. Because this is the day na mapapasa akin na si Michael, my loves. Naku, ito na naman si Janela the Dreamer. Watch me. Magkakatotoo sinasabi ko. Ah, sige ah. Kapag nagtagumpay ka sa kung ano man yung plano at pag-ibig mo sa Michael na yan, libre kita sa SB. Oh, wala nang bawian. Ako pa ba? At dahil dyan, aalis na muna ako at pupunta ako kay Tita Minda. Bye! Tanghali pa ang usapan namin ni Tita para pumunta ako doon at kunin ang dinuguan. Pero dahil sobrang excited ako, 10:00 pa lang ng umaga ay lumakad na ako. Nang makarating sa bahay ni Tita Minda, naabutan ko na may 2 Tupperware doon na pareho ang laki. Nasa ibabaw ang Tupperware na kulay asul ang takip at kulay puti naman yung nasa ilalim. Hinanap ko si Tita sa kwarto pero wala ito doon.
Sa halip ay nakita ko lang ang isang sexing bestida na nakalatag sa ibabaw ng kama. Tita Minda? Nandito ako sa banyo. Tita, kukunin ko na tong dinuguan ah. Sandali lang. Biglang lumabas ito ng banyo nang nakatapis lang ng tuwalya at may bula pa ang buhok at katawan. Nagtaka ako dahil nakita ko sa mukha nito na parang kinakabahan ito. Sa'yo yung kulay blue ang takip. At itong nasa kulay puting Tupperware ang kay Michael, tama? Aha? Ano? Hindi. Wala pa akong naihahanda para sa kanya. Nagtaka ako dahil nang iangat ko ang Tupperware na nasa ibabaw, nakita ko na nakasulat ang pangalan ni Michael sa isang papel at nakadikit yun sa takip ng kulay puting Tupperware. Oh, akala ko ba wala? Eto nakasulat pa. Michael. Tumatanda ka na talaga, tita. Makakalimutin ka na. Kunin ko na to, ha? Fast, tita! Janiela, sandali! Sandali lang, Janiela! Hoy, wag mong daling yung kulay puting Tupperware! Dahil sa sobrang excited ako, hindi ko na pinakinggan si tita at dinala ko pa rin iyon. Nagmadali akong umuwi sa amin. Pagkatapos ay sinunod ko ang sinabi ni Tita Minda at pinatakan ko ng 3 beses ng gayuma ang dinuguan. Matapos ko itong haluin ay pumunta na agad ako sa bahay nila Michael. Oh, saan ka na naman pupunta? Sa forever ko. Mula sa bahay ko ay tumawid ako sa kabila kung saan naroon ang bahay nila Michael. Pagpasok ko pa lang ay sinalubong na ako ng kanyang lolo Alfred. Bigla akong natigilan dahil sa klase ng tingin na binigay nito. Parang hinuhukay nito ang kaloob-looban ng kaluluwa ko. Kinabahan ako pero hindi ko pinahalata iyon at ngumiti. Hello, Lolo Alfred. Kumusta po? Ay, ayos lang naman, Iha. Hindi ko na itatanong kung anong sadya mo dito. Isa lang namang palagi ang pakay mo kapag pumupunta ka dito. Nandiyan po ba si Michael? Ayun, at nasa kusina. Kakain na ng tanghalian. Ay, sakto palang dating ko. Pinagdala ko po siya ng ulam na paborito niya. Yung dinuguan. Binuksan ni Lolo Alfred ang takip at inamoy iyon. Nagtaka ako dahil saglit itong natigilan na para bang nag-isip ng malalim. Pagkatapos ay natawa. Ay, sige na, Iha. Pumasok ka na sa loob. Thank you po. Michael! My loves! Oh, anong ginagawa mo rito? Dinalhan kita ng dinuguan. Wow! Oo, ubusin ko yan ha. Nagpaluto talaga ako niyan kay Tita Minda. Hayaan mo, mahal ko. Sa susunod, pag-aaralan kong pagluluto niyan para sa'yo. Akin na nga yan. Dami mo namang sinasabi. Naupo ako sa bakanting silya sa harap niya at pinanood itong kumain. Sarap. Oo. Ang sarap nga. Nang tumingin sa akin si Michael matapos isubo ang dinuguan, ay ginandahan ko ang ngiti sa may beautiful eyes. Kain lang ng kain, mahal ko. Para sa'yo lang talaga yan. Salamat ha. Dilata lang ang ulam namin eh. Hindi nakapamalengke si Kuya Luis. Sa susunod, kapag may gusto kang kainin, sabihan mo lang ako para ako na lang kainin mo. May pagluto kita. Sabi mo yan ha. Oo, basta ikaw. Nanginginig pa. Pasado 11:00 ng gabi. Nakauwi na si Mean at ako na lamang ang naiwan mag-isa doon sa grocery. Nagbibilang na lang ako ng benta ko para sa araw na yon. Pagkatapos ay isasara ko na sana ang tindahan. Bukod sa inaantok na ako, ay pagod na rin ako. Hanggang sa natigilan ako nang may marinig akong
nakakatakot na alulong ng isang aso mula sa malayo. Ano ba yan? Nakakatakot naman. Kinilabutan ako ng husto. Nakiramdam ako sa paligid habang kumakabog ng malakas ang dibdib ko sa sobrang kaba. Bukod sa tindahan ko ay sarado na ang ibang tindahan sa paligid, maging ang mga kabahayan. Wala rin namang tao sa kalsada. Literal na nag-iisa ako doon. Maya-maya ay sunod ko na namang narinig ang angil na animoy galing sa isang aso. La, ano yun? Mula sa bintana sa gilid ng tindahan, bigla akong napatayo at umatras nang makita ko ang isang malaking itim na aso doon na direktang nakatingin sa akin. Para itong nakatayo dahil nakasampa ang dalawang paa nito sa bintana. Lalo akong kinilabutan dahil pakiramdam ko ay hindi ito basta isang hayop lang. Muli itong umangil habang nanilisik ang mga mata at tumutulo ang mga laway nito. Lalo akong kinabahan sa takot nang bumaba ito. Ilang sandali pa ay umikot ito doon sa harap ng tindahan. Diyos ko, anong trip itong asong to? Hoy, nananahimik ako dito ah! Bigla akong napatakbo sa pintuan at tinulak iyon nang lumapit doon ang malaking asong itim at pilit nitong binabangga iyon. Panginoon ko, tulungan niyo po ako! Ay, ano bang problema kung aso ka? Nananahimik ako dito eh! Hanggang sa biglang umiyak ang aso at mabilis itong tumakbo palayo. Daig ko pa ang tumakbo ng ilang milya. Humihingal ako sa takot at sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Janela, okay ka lang? Sinaktan ka ba noon? Ay, salamat. Akala ko mapapasok na ako ng asong yon. Okay lang ako, natakot lang. Mabuti na lang nakita ko. Ikaw ba yung bumato dun sa aso? Oo, Thank you ah. Ano nga palang ginagawa mo dito? itatanong ko lang sana kung bakit hindi ka pa nagsasara. Sarado na lahat ng tindahan dito sa atin. Pasarado na nga eh. Tinatapos ko lang yung pagbibilang ng benta ko ngayong araw. Tapos ayun, dumating yung asong yun. Isinarado mo na lang sana muna itong tindahan bago ka nagbilang. Munti ka pa tuloy mapahamak. Paano kung hindi ako dumating? Teka nga, tama bang naririnig ko? Pumunta ka dito para i-check ako? Ano? Concern yan? Masama ba? Nagmamagandang loob lang ako. At saka may gusto rin sana akong itanong sa'yo eh. Sige, ano yon? Libre ka ba bukas? Bukas? Libre ako hapon. Kasi si Mian ang tatao dito. Ako sa umaga. Ba't mo na itanong? Iyayain sana kitang lumabas eh. Kain lang tapos pasyal. Nood ng sine. Nanlaki ang mata ko sa narinig ko. Bigla kong nakalimutan ang nakakatakot na itim na asong sumalakay sa akin kanina. Napatalon ako sa tuwa dahil sa sinabi ni Michael. Tumalabang gayuma. Matutupad na ang pangarap ko. Gusto na rin ako ng lalaking dati ay pinangarap ko lang. Talaga? Niyayaya mo ko? Ikaw? Sure ka? Oo nga, bakit? Ayaw mo ba? Gusto! Gusto! Oh, relax. Masyado mo namang pinapahalata na patay ka sa akin eh. Ang gusto ko sa babae, yung may nin. Sorry. Bukas ha, daanan kita dito ng alas 4. Okay. Oh, labas na dyan. At tutulungan na kitang magsara nitong tindahan mo. Baka bumalik na yung asong yun. Inaamin ko na mali ang ginawa kong panggagayuma kay Michael. Mali na ipilit ko ang sarili ko sa taong hindi naman ako mahal. Pero desperado na ako. Mula noon ay si Michael lang ang minahal ko
At nangako ako na wala akong ibang mamahalin kung hindi siya. Magtagal man ito o hindi. Kung dumating man ang araw na malaman niya ang totoo na ginamitan ko siya ng gayuma, tatanggapin ko ang kapalit ng lahat ng ito at babaunin ko ang minsang masayang alaala na nakasama ko siya. Oh, ayan. Pang-SB nyo. Wala na akong utang sa'yo, ah. Ikaw lang eh. Wala kang tiwala dito sa beshi mo. Eh, ano nga ang ginawa mo? Kailan lang parang sukang-suka yung tao sa'yo tapos bigla kang niyaya ng date? Diba, sabi nga nila, the way to a man's heart is through his stomach. O ayun, nakiusap ako kay Tita Minda magluto siya ng dinuguan na favorite ni Michael. Ah, kaya pala. Okay. Congrats, Beshi. Thank you, Beshi. Maya-maya lang ay dumating na ang pinakahihintay ko, si Michael. Ready ka na? Oo. Tara na. Bye, Beshi. Ikaw na bahala dito sa tindahan, ha? Enjoy! Pagsakay ng kotse ni Michael ay dinala niya ako sa isang mall. Namasyal kami doon at nag-window shopping. Pagkatapos ay kumain kaming dalawa sa isang restaurant. Thank you, ha? Para saan? Sa pag-impita sa akin lumabas. Alam ko na puro kalokohan kapag nakikita kita. Pero seryoso, masaya ako. Mula nung niligtas mo ako sa mga masasamang loob, hinangaan na kita eh. Sadyang maharot lang talaga ako at parang hindi seryoso sa buhay. To be honest, napapansin naman kita eh. Kapag nga hindi ka nangungulit, namimiss kita. Yay! Talaga ba? Oo nga. Doon mo ako nakuha sa dinuguan eh. Kahit hindi ako nagluto? Oo. At least, nag-effort ka pa rin. Gumastos ka pa rin pambili ng ingredients. Bait mo naman. Kaya lalo kita minamahal eh. Kumain na nga tayo, baka mahuli tayo sa last full show. Pasado 11:11 na ng gabi nang makauwi kaming dalawa ni Michael. Hindi ko akalain na masaya pala siyang kasama. Sumasabay siya sa pangungulit at pangaharot ko sa kanya. Hinahayaan niya lang ako sa mga pilya kong hirit at tumatawa lang ito. Nang makauwi ay pinasok muna nito ang kotse sa garahe bago kami lumabas para ihatid ako sa bahay. Nag-enjoy ka ba? Super! Next time ulit ha. Kailan ka ba pwede? Talaga? May next time pa? Oo naman. Eh, saan naman tayo pupunta? Gusto mo bang mag-amusement park tayo? Sige, Etong Sabado, okay ka? okay na okay. O sige na. Pasok ka na. Chat na lang ako sa iyo mamaya. Salamat ulit, Michael. Sobrang nag-enjoy ako. Ako rin. Good night. Good night. Papasok na lang ako sa loob ng gate ng bahay ko ay bigla kaming nagkatinginan nang may marinig na tunog na parang nagmumula sa isang hayop. Lumingon kami sa paligid pero bukod sa aming dalawa ni Michael ay wala namang tao doon o kahit na hayop. Ano yun? Narinig mo yun? Oo. Parang kapareho ng angin ng malaking aso, ha? Wala naman dito yung aso. Oh, ayun na naman. Sa kakalingon namin sa paligid ay napatingin ako sa isang puno sa di kalayuan sa amin. Gano'n na lang ang kilabot na naramdaman ko nang makita ko na nagtatago sa likod no ng isang babae na may nakakatakot na mukha. Napasigaw ako, sabay hawak na mahigpit sa braso ni Michael at tinuro ang puno. Michael, doon sa puno. Napaatras kami nang parang gagamba sa bilis itong gumapang paakyat sa puno at tumingin sa amin. Aswang!
pumasok ka na sa loob, bilis! May kukunin lang ako sa bahay. Takot na nagmamadali akong pumasok sa bahay. Pero dahil sa panginginig ko sa sobrang takot, hindi ko makuha ng maayos ang susi ng pinto sa bag ko. Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig ko ang mabigat na pagbagsak ng aswang mula sa puno. Nang lumingon ako, napaatras ako at sumiksik sa sulok nang makita kong naroon na ito sa gate. Mukha itong halimaw. Nangingitim ang paligid ng mga mata nitong nanlilisik. Ang mga ngipin nito ay matatalas at patulis ang dila. Nakatabing sa mukha halos ang buhok nitong itim na itim at medyo mahaba ang mga braso at binti. Ang mga kuko nito sa kamay ay mahahaba rin. Panginoon ko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako. Napatakbo ako nang sumugod sa akin ng aswang. Nagawa ko ulit makalabas ng gate at tumakbo ako palayo. Nanginginig ang mga tuhod ko at nadadapa ako sa takot. Pero pinilit ko pa rin tumakbo palayo. Nang lumingon ako, ay mabilis akong hinabol ng aswang. Hanggang sa muli akong nadapa at hindi na ako ulit nakatayo pa. Huwag mo ako sasaktan. Parang awa mo na. Mabilis akong naabutan ng aswang at agad hinawakan nito ang paa ko sabay hila. Nagpumiglas ako habang patuloy na sumisigaw. Naramdaman ko ang hapdi sa balat ko dahil sa kalmot ng matalas nitong mga kuko. Sinakyan ako sa ibabaw ng aswang at mahigpit na sinakal. Nang akma nitong kakagatin ako, ay may biglang sumipa ng malakas dito. Tumalsik ito palayo sa akin. Doon ko nakita si Michael. May dalawa itong buntot pagi na agad nitong ginamit sa aswang. Saan impyerno ka galing, ha? Lumayo ka kay Janela! Umiiyak ako sa takot na tumayo at tumakbo sa likod ni Michael at nagtago. Nang muli nitong hagupitin ng buntot pagi ang aswang, ay mabilis itong tumakas at sumuot sa matataas at makapal na halaman. Janela, may mga sugat ka. Halika, doon tayo sa bahay. Papagamot natin kay Lolo yung mga sugat mo. Dahil sa nangyaring pagsugod sa amin ng aswang, kumalat iyon sa buong bayan. Matapos ang unang bangkay na natagpuan, nawakwak ang tiyan, ang dating haka-haka lang ay tuluyang nakumpirma. Nabalot ng takot ang aming bayan. Para sa kaligtasan ng iba pang residente, ay nagpatupad na ng curfew ang lokal na pamahalaan. Kailangan ay sarado na ang lahat ng tindahan ng alas 9 ng gabi at pinagbabawalan na ang lumabas, lalo na at hindi naman importante ang lakad. Kumusta na yung mga sugat mo? Okay na po, tita. Mabuti naman kung ganon. Kung bakit ba naman kasi nagpapagabi kayo ng gusto? Last full show kasi yung pinanood namin, tsaka maalay ba namin may aswang. Oy, Janela, ikaw nga itigilin mo na yung si Michael, ha? Iba pakiramdam ko dyan eh. Baka yun ang malas at nag-aakit ng aswang. Kita naman, para naman... Ano ba yung sinasabi mo? Si Michael pa talaga? Malay mo. Tamang hinala ka rin eh. Di siya okay? Kumusta ang lakad nyo? Tita, tumalab! Gusto ko ni Michael. Na magkasama kami, ang sweet-sweet niya sa akin. Tapos dun sa sinihan, hinawakan niya ako sa kamay. Kinikilig ako. Magkakajawa na ako, tita! Ito naman eh. Ba't ka nangungurot? Muntik ka na ngang malapa ng aswang. Kalandian pa rin yung nasa isip mo. Kalandian agad? Di ba pwede nagmamahal lang? O siya, sige na, aalis na ako. Magpapanak pa ako sa kabilang bayan. Sige, tita. Ingat!
Natawa ako nang may pumarada na isang magarang kotse at bumaba ang isang lalaking mukhang mas bata pa sa akin. Oh, sino yan? Jowa ko. Di ka naman mukhang di patulian ah. Huwag kang kumunta dyan. Babay na. Eksaktong palapit ng kotse si Tita Minda nang makita kong parating si Michael. Napansin ko na napahinto si Tita Minda at sinundan ng tingin nito. Hindi naman ito nilingon ni Michael dahil nasa akin ang tingin nito. Hi, Janela. Hi. Nandiyan ba ang lolo mo? Oh, bakit? May bibigay ako sa inyo eh. Pasasalamat lang dahil ginamit niyo yung sugat ko. Ah, sige. Tiyak matutuwa yun. Ano ba yan? Gumawa ako ng sinuglaw. Wow! Talaga? Sakto, nagugutom na ako. Gusto mo kumain sa bahay? Dala na lang natin si Lolo Alfred. Sige ba? Sa pagkakataon nito ay malinis ang pagkain na hinain ko kay Michael. Ang ibig kong sabihin ay wala itong halong gayuma. Matapos ang magandang resulta ng date namin, naisip ko na mas maganda kung tunay at walang halong salamangka ang kung anumang nabubuong pagtitinginan sa amin. Gusto ko pa rin na maramdaman na totoong mahal niya ako at hindi dahil sa gayuma. Oh, kain na tayo. Sabay na ako sa'yo ah. Nagugutom na rin ako eh. Mm. Mm. Ang sarap. Pwede ka na mag-asawa. Eh ikaw, pwede ka na ba? Kasi sigurado ako na ikaw ang gusto ko mapangasawa. Bago kita pakasalan, syempre, liligawan muna kita. Biro lang naman ang sinabi ko, kaya hindi ko inaasahan ang naging sagot ni Michael. Masanay ako na binabara niya ako o sinusungitan kapag nagbibiro ako ng ganon. Ha? Liligawan mo ako? Oo. O, di ba? Sandali lang. Baka naman piniplaytime mo ako ah. O kaya ginagawa mo lang to dahil alam mo na may gusto ako sa'yo. Gusto kita. Totoo yun. Hindi ko rin ma-explain basta nagising na lang ako isang umaga. Na gusto na rin kita. Tsaka yayayain ba kita ng date kung hindi? Dapat ay tumalon ako sa tuwa o kaya ay sagutin na agad siya. Pero sa halip ay kabaliktaran ang naramdaman ko. Hindi ako masaya sa pagtatapat ni Michael. Hindi dahil sa hindi ko na siya gusto, kung hindi alam ko sa sarili ko na hindi totoo ang nararamdaman niya para sa akin. Dahil yon sa bisa ng gayuma. Oh, hindi ka ba masaya? Ha? Oh, masaya. Siyempre. Masaya ako. Gusto mo sagutin na agad kita eh. Pahirapan mo naman ako ng konti. Joke lang. Ano, pwede ba ako manligaw sa'yo? Pwede. Pwede. Naging masigasig si Michael sa panliligaw sa akin. Naging madalas ang paglabas naming dalawa. May mga araw na maghapon kaming magkasama o kaya ay sinasamahan niya ako na magbantay ng mini grocery ko. Sarap talaga magdinuguan ni tita. Oo nga, ang sarap nga. Pero parang pamilya ng lasa nitong dinuguan ng tita mo. Paano ang pamilya yan? Nabigyan na ba kita ng dinuguan ni tita dati? Hindi. Ang ibig kong sabihin, natikpan ko na to somewhere. Saan naman? Kalasan nito yung nabibili doon sa bayan. Pero alam mo, huwag kang magagalit ha. Nawiwirdohan ako dyan sa tita mo. Paano weird? Ewan ko. Basta kapag tumitingin ako sa mata niya, yay, kinikilabutan ako. Para kang timang dyan. Galaw lang talagang mata noon, matapang. Basta, iba talagang pakiramdam ko dyan sa tiyahin mong hilaw. Pero teka, maiba ako ha. Kumusta naman kayo ni Michael? Ayos naman. Habang tumatagal, lalo siya nagiging sweet sa akin. In fairness ang buong akala ko kapag niligawan ka ni Michael, sasagutin mo agad.
Hindi ko naman alam na sa harot mong yan, marunong ka palang magpakipot. Ba, syempre naman, palagi mo sa akin. Dalagang Pilipina pa rin to, no? Eh, kailan mo balak sagutin? Basta, soon. Eksaktong natapos ako sa pagkain at habang nag-uusap kami, ay biglang dumating si Michael. Galing ito sa isang modeling gig nito sa Maynila. My loves! Hi! Basta? Eto, pagod. Tara, kain ka. Dinaguan, favorite mo. Luto ni Tita Minda. Ayoko. Mas gusto ko kapag ikaw ang nagluto. May adobo ako sa bahay. Gusto mo? Sige, gutom na ako. Kumain naman ako kanina pero nagutom pa rin ako sa haba ng biyahe. Sige na, ako na bahala dito. Thank you, Beshi. Happy baby time. Habang naglalakad kami papunta sa bahay, napalingon ako nang hawakan ako sa kamay ni Michael. Umiti ako at lumingon sa kanya. Bakit? Wala naman. Namiss lang kita. Di ako sanay naglalambing ka ng ganito sa akin. Kapag nilalandi kita noon, parang diring-diri ka sa akin. Pues, masanay ka na. Michael, may sasabihin sana ako sa iyo. Sige, ano yun? Natigilan ako. Sasabihin ko na dapat ang panggagayuma ko dito. Pero naunahan ako ng takot. Paano kung magalit siya sa akin? Paano kung biglang magbago ang relasyon namin at bumalik kami sa dati? O kaya mas higit pa doon ang mangyari at tuluyan akong layuan ni Michael. Wala. Wala. Tara dito sa loob para makakain ka na. Lumipas ang ilang araw dahil napapansin ko na hindi ko na masyadong nakikita ang tita ko. Naisipan ko na dalawin ito sa bahay. Pagdating ko doon ay madilim ang bahay at parang walang tao. Ngunit isang bagay ang napansin ko sa pagpasok sa loob. Malamig ang paligid na naghahatid sa akin ng kakaibang kilabot. Isang pakiramdam na noon ko lang naramdaman sa bahay ni Tita Minda. Tita? Tita Minda? Naglakad ako at hinanap ito sa buong bahay pero wala doon ang tita ko. Hanggang sa mapansin ko na bahagyang nakabukas ang silid nito kung saan naroon ang mga gamit nito pangkulam. Mula doon sa loob ay may napansin akong tila isang bote ng langis na nasa ibabaw ng mesa. Palapit pa lang ako doon nang biglang pumasok si Tita Minda kasunod ang isang lalaki. Janela? Tita, anong ginagawa mo dito? Nagmadali itong lumapit sa pinto na nakabukas at parang natataranta na sinarado iyon. Wala, mangangamusta lang. Tagal mo na kasing di dumadaan sa tindahan o kahit sa bahay. Busy lang. Ang dami kong kliyente kahit sa mga karatig bayan, ang daming nanganganak. Babe, din mo na lang ako hintayin sa kwarto. Mag-uusap lang kami nitong pamangkin ko. Oh, sino naman yung kasama mo? Iba na naman ang boylet mo. Hayaan mo na ako. Nako, tita. Kung makasabi ka sa akin marot, mas ka. O ngayon, ikaw naman ang nanenermon sa akin. Nagsasabihan lang kita, tita. Aba pinagchichismisan ka na ng mga tao sa labas, ha? Sabi, ang tanda mo na pero kung sino-sino pa rin lalaking kasama mo. Hayaan mo sila. Wala akong pakialam. Nag-enjoy lang ako. Palibhasa mga pangit sila at mukhang masisyonda. Nga pala, tita. Kaya rin ako pumunta dito ay para ipaalam sa'yo na sasagutin ko na si Michael. Pero bago yon, aaminin ko na yung tungkol sa gayuma. Sisiraan ka na ba ng ulo? Pati ako ipapahamak ko sa gagawin mo Di ko naman sasabihin na sa'yo ko kinuha yung gayuma. Basta gusto ko lang itama yung mali ko. Gusto ko kasi na mahalin niya ako ng totoo at hindi dahil sa gayuma.
Sa bagay, may katwiring ka dyan. Ikaw ang bahala pero huwag kang iiyak kapag iniwan ka niya. Kasi tsaka ko na hindi kanya matatanggap at hahanap siya ng ibang babae. Huwag naman sana. Pero kung magagalit siya, matatanggap ko. Kasalanan ko naman talaga eh. O siya, umalis ka na at nakakaistorbo ka na sa amin ng jowa ko. Ay nako, ewan ko sa'yo, tita. Dumating ang araw ng piyesta sa bayan namin. Sa kabila ng banta ng panganib dahil sa aswang, hindi naging hadlang iyon para hindi kami magdiwang. Bukod sa mga palaro ay may nagtayo rin ng peryahan sa bukid. Hindi ba dapat si Michael ang kasama mo ngayon? Yun nga sana ang plano, kaya lang, may modeling gig siya sa Manila ngayon. E tinatapos niya na lang mga prior commitments niya. Halika, magperya na tayo. Sumakay kami ng ilang rides at naglaro ng iba't ibang games. Sobrang nag-enjoy kami ni Mean habang naroon kami sa peryahan. Hanggang sa dumating kami sa horror house. Tara, horror house tayo. Yoko nga, baka mamaya nandiyan yung aswang eh. Sira, ang dami-daming tao sa loob eh. Lumalabas lang naman yun kapag walang tao. Dahil alam niyang mapapatay siya. Kahit na, di mo pa rin masabi. Dapat nga hindi ka natakot eh, dahil nakakita ka na ng totoong aswang. Sige, sabihin mo ulit sa akin yan kapag ikaw na nakakita sa aswang. Hindi ka makaka-get over, sabi ko sa'yo. Halika na, sandali lang naman tayo eh. Tsaka ang dami naman nating kasabay sa loob oh. Ay naku, ang kulit. Sige na nga. Sa kabila ng pagtutol ko, ay pinagbigyan ko pa rin si Mean. May katuwiran din naman ito. Maraming tao sa loob ng horror house. Hindi naman siguro maglalakas loob ang aswang na iyon, lalo at maaga pa. Mahigpit ang kapit ko sa braso ni Mean pagpasok namin sa loob ng horror house. 3 kaming pares na pumasok doon. 2 pares na magnobyo at kami ni Mean. Sa umpisa pa lang ay sinalubong na ako ng ibang pakiramdam. Malamig sa loob at nangangalisag ang balahibo ko. Ang mga kasama ko ay napapasigaw sa mga pananakot ng mga nagpapanggap na multo doon. Pero ako ay natahimik at bahagya lang nagugulat. Habang tumatagal ay hindi mawala ang kilabot sa katawan ko. Pakiramdam ko anumang oras ay biglang lalabas doon ang aswang. Hanggang sa pagliko namin sa dulo ng hallway, nakita namin na may nakatayo na babae sa sulok. Natatakpan ng mahabang buhok nito ang mukha. Mahaba ang braso at binti at nakakulay puting bestida. Ang creepy nun. Tingnan mo oh. Napasigaw ng malakas si Mean dahil biglang lumabas ang isang taong nakakostume ng nakakatakot na clown. Kasabay ng biglang sungaw sa maliit na bintana ng babaeng nakasuot ng white lady. Magkakaroon ako ng sakit sa puso sa inyo eh. Hanggang sa makalapit na kami sa pinakadulo ng hallway, tininan ko ang babaeng nakatayo sa sulok. Biglang kumabog ang dibdib ko nang matitigan ko ng malapitan ang itsura niya. Doon ko nakilala ang babaeng nasa harapan lang namin. Hindi ko makakalimutan kailanman ang mahahabang binti at braso na yun dahil ganun eksakto ang itsura ng aswang na sumalakay sa amin ni Michael. Mabilis kong hinila sa braso si Mean. Nandito siya, Mian. Sino? Yung aswang. Napapraning ka na naman eh. Hindi ako napapraning. Totoo sinasabi ko. Mahaba ang braso at biti ng aswang na sumalakay sa akin. Biglang nawala ang ngiti ni Mean, maging ang mga kasabay namin doon sa loob. Nang marinig ang pamilyar at nakakakilabot na angil na yon. Nabalot ng takot ang buong katawan ko at nanlamig ng dahan-dahan nang lumingon sa amin ang aswang. Ang mukha ng demonyo na yun. Nandito
Mabilis na tumakbo pabalik ang mga kasama namin. Nagsigawan at nagkagulo kaming lahat doon sa horror house. Hanggang sa pagtakbo namin, ay bigla akong nahablot ng aswang sa batok. Ginana! Tulong! Tumakbo ka na! Bilisan mo! Napilitan tumakbo palayo si Mean. Ayokong may mangyaring masama sa kaibigan ko, kaya pilit ko siyang pinaalis. Kahit takot na takot ako ay nilakasan ko ang loob ko. Dahil sa mga sandaling iyon, ay wala si Michael para iligtas ako. Ang tanging kasama ko ay walang iba kung hindi ang Diyos laban sa kampo ng kasamaan. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi ang demonyo tulad mo papatay sa akin! Ah! Pagkasabi ko noon, ay bigla kong hinampas sa ulo nito ng malakas ang cellphone ko na nahulog kanina at nadampot ko. Pagkatapos ay lakas loob kong sinuntok ito, sabay tulak palayo sa akin. Nagmamadali akong tumayo at tumakbo ng mabilis papunta sa exit door. Para akong nasa maze. Hindi ko matagpuan kung saang pinto ako lalabas. Panay ang lingon ko habang tumatakbo sa pasikot-sikot na daan na yun. Ilang sandali pa. Nalaki ang mga mata ko nang makitang nakasunod na sa akin ang aswang. Para itong gagamba na mabilis na nakagapang paakyat ng pader papunta sa kisame. Pero hindi ako nasiraan ng loob. Patuloy akong tumakbo at pilit na tinatakasan si kamatayan. Habang nangyayari iyon ay patuloy ako na umiiyak at nagdadasal. Panginoon, tulungan niyo po ako. Itulong niyo sa akin ang daan palabas dito. Ayoko pa mamatay dito at hindi sa ganitong paraan. Itatama ko pa po ang pagkakamali ko kay Michael. Pakiusap, iligtas niyo po ako. Nabuhayan ako ng loob. Nang sa wakas ay makita ko na ang exit door. Binilisan ko ang takbo at agad na binuksan yun. Nakita ko si Mean na umiiyak at nag-hysterical kasama ang ilang pulis at staff ng perya. Tulungan niyo kaibigan ko para awan niyo na. Nasa loob siya, hindi na siya nangaswang. Mian! Dinala! Lalabas na lang ako nang biglang may humila sa paa ko. Bumagsak ako sa semento pero agad akong nakakapit sa hamba ng pinto. Mian! Tulong! Nang tumingin ako sa baba, nakita ko ang aswang na hawak ako sa mga paa. Hanggang sa makabitaw ako sa hamba ng pinto at tuluyang nahila. Sinalubong ako ng aswang ng matalas na kuko at tumama iyon sa aking tiyan. Natigilan na lang ako at tuluyang nanghina na napahiga sa semento. Sasakbalin na lang ako ng aswang nang marinig ko na lang ang sunod-sunod na pagpapaputok ng baril. Mabilis na tumakas ang aswang. Dahil sa natamo kong sugat, nadatnan ako ng mga pulis na nakahandusay sa sahig. Nangihina habang hawak ang tiyan ko at umaagos ang dugo. Naramdaman ko na lang na may bumuhat sa akin at nilabas ako. Bago ako tuluyang nawala ng malay. Ang huli kong narinig ay ang malakas na iyak ni Mean. Diyos ko! Ayon kay Mean, halos isang araw daw akong walang malay. Nang tumawag si Michael sa phone ko para daw sana kumustahin ako at sabihin na pauwi na ito. Si Mean na rin ang nagsabi ng nangyari, kaya agad itong dumiretso sa ospital. Nang magising ako, mukha ni Michael ang unang sumalubong sa akin. Janela, Nasaan ako? nandito ka sa ospital. Dinala ka dito ng mga polis. Matapos ang nangyaring pagsalakay sa iyo ng aswang dun sa horror house.
Yung mga taong kasama namin, si Mian, nasaktan ba sila ng aswang? Wala namang ibang nasaktan bukod sa'yo. Ay, salamat sa Diyos. Gaganyan ka na nga. Ibang tao pa rin ang iniisip mo. Anong sabi ng mga doktor? Medyo malalim ang naging sugat mo. Ang sabi ng mga pulis ay ang matalas na kuko ng aswang ang sumaksak sa'yo. Kung hindi sila nakaresponde agad, baka tuluyan daw nabutas ang aswang ang tiyan mo. Salamat sa Diyos at hindi ka niya pinabayaan. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Nang malaman ko kay Mian ang nangyari, Okay na ako. Huwag ka mag-alala. dumalaw pala si Lolo Alfred kanina dito. Palihim niyang pinahiran ng langis ang sugat mo. Alam mo na, proteksyon sa aswang dahil nasugatan ka niya. Gaya noong unang ginamot niya ang sugat mo. Pakisabi kay Lolo, salamat ah. Grabe. Ako yata ang target ng aswang na yun ah. May galit yata sa akin. Huwag mo nang isipin yun. Mula ngayon, ako mismo ang magbabantay sa'yo. Tapos ng prior commitments ko sa Maynila, hindi na ako luluwas ulit. Ako mismo mag-aalaga sa'yo. Salamat. Nasaan nga pala si Mian? Parang iyon ang naging hudyat dahil bigla itong pumasok sa silid. Natigilan pa ito nang makita ako at agad naiyak. Tumakbo palapit sa akin si Mian at yumakap na mahigpit. Sorry, Janela. I'm really sorry talaga kung hindi kita pinakinggan. Kasalanan ko kung bakit ka napahamak. Kung hindi kita pinilit na pumasok sa horror house, hindi ka sana mapapahamak. Sorry talaga. Wala kang kasalanan. Tumahan ka na. Okay lang ako. Sorry talaga, Beshi, ah. Sino ba naman kasi mag-aakala na naroon siya ang dami-daming tao sa peryahan? Nahuli ba ng pulis ang aswang? Hindi daw eh. Natakasan sila. Ang bilis daw tumakbo. Biglang nawala sa dilim. Si Tita Minda pala, alam niya ba ang nangyari sa akin? Oo. Pumunta siya kanina rito habang natutulog ka. Babalik daw siya bukas. Imbiyan na ako dyan sa tita mo. Sorry ah. No offense meant. Pumunta nga dito kanina pero parang hindi ko naramdaman na concern sa'yo. Na hindi man lang nagtanong kung anong nangyari sa'yo o kung anong lagay mo. Kung ligtas ka ba o kung ano. Nung makita si Michael, akala mo teenager na kumekerengkeng. Pakyut ng pakyut. Si Michael lang ang kinakausap kung ano-anong tinatanong. Anong tinanong ni tita sa'yo? Mga walang kwenta. Kung totoo ba daw na dinuguan ang paborito ko, pati paborito kong kulay, kung ano-ano. Kulang na lang tanungin ang autobiography ko. Nainis na nga rin ako kanina. At pasensyahan niyo na si tita. Ba't ganun ang tita mo? Parang walang malasakit sa'yo. Ganyan naman siya nun pa eh. Nasanay na rin ako at natuto na hindi mag-expect ng pagmamahal at pag-aaruga sa kanya. Di naman kasi kami magkadugo eh. What? All this time? Ang akala ko tita mo talaga siya. Hindi. Anak si Tita Minda ng babaeng naging pangalawang asawa ni Lolo. Kumbaga, kinupkop at inampon na rin siya ni Lolo. Sobrang close sila ni Mama kaya nang maulila ako, sa kanya na ako inihabilin. Okay naman siya eh. Mabait, makulit din. Di lang talaga siya yung ganun na may sweet bones. Kaya naman pala. Pero kahit na, ano ba naman yung kumustahin ka muna? Eh hindi eh. Inuna pang landi. Sorry ha, pero makati talaga yung tita mo. Kapag nakakakita ng lalaki na mas bata, mukhang bala ka pang agawan eh. Tama na yan. Baka makasama pa kay Janela kapag nag-iisip siya ng masyado. Magpahinga ka na. Babantayin kita rito. Makalipas ang 3 araw ay nakalabas na rin ako ng ospital. Pinauwi na ako ng doktor para ipagpatuloy sa bahay ang pagpapahinga ko. Hindi pa rin ako masyadong makakilos dahil sa sugat ko, kaya naman nanatili muna ako sa bahay habang si Mian ang namamahala sa negosyo ko. Isang umaga habang nasa bahay si Michael, ang kwento niya sa akin
Nagulat na lang daw ito nang biglang pumunta doon sa kanila si Tita Minda. Michael, may naghahanap sa'yo. Sino daw kuya? Si Minda, yung tita ni Janela. Nagkatinginan pa daw sila ni Lolo Alfred at sumenyas na lumabas siya. Sinunod ni Michael ang matanda at hinarap ang tita ko. Pagdating sa labas ay naabutan nito si tita na nakasuot ng sexing bestida. Halos kita ang dibdib nito. Nakatodo make-up. Maganda ang ayos at kaakit-akit. Pero sa halip na humanga ay nairita pa daw si Michael dahil kahit hindi pa nagsasalita ay alam na nito agad ang pakay ng babae. Maganda pala talaga tong tita ni Janela, no? Type mo? Ligawan mo na. Ayoko. Balita ko, puro mga kaedad mo type niyan. Tsaka kung sino-sino ng lalaking nakikita ang kasama niyan. Susi pa rin naman ako. Hi, Michael. Tita Minda, napasyal ho kayo. Sabi ko naman kasi sa'yo, Minda na lang ang itawag mo sa akin. Hindi ho magandang tingnan eh. Tita kayo ni Janela. Huwag mo masyadong intindihin ang pamangkin ko. Ayos nga pala. Eto dinuguan. Ako mismo ang nagluto niyan. Balita ko kasi, paborito mo daw yan. Nagluto ako kanina kaya naisip ko na dalhan ka. Salamat na lang ho tita. Pero nangako ako kay Janela na susunod na kain ko ng dinuguan. Siya yung mismo ang nagluto. Talaga bang sineseryoso mo si Janela? Hindi seryoso sa'yo yun. Trip ka lang landiin nun. Opo. Seryoso po ako sa kanya. Mahal ko po siya. Michael, sa ating dalawa lang to ha. Pangako, hindi ko sasabihin sa pamangkin ko. Sa akin na lang. Sumama ka sa akin, sa bahay ko. Pag-uusap tayo. Mas exciting akong kasama kumpara kay Janela. Mas masarap akong magluto. Kaya kitang paligayahin. Marami akong alam na ituturo sa'yo. Hindi lang yun. Kaya din kitang bigyan ng allowance. Ah, pasensya na ho tita. Mawalang galang na pero hindi ko ho kayang lokohin si Janela. Uulitin ko, mahal ko ang pamangkin niyo. Kung kayo kaya niyong traidorin ang sarili niyong pamangkin, ako hindi. Hindi totoo ang nararamdaman mo para sa kanya. Fake lang yan. Fake lahat yan. Paanong fake? Hinintay daw ni Michael na sumagot ito. Pero naging mailap ang mga mata ni Tita Minda at hindi na nakasagot. At kung may konting delikadesa pa na natitira sa inyo, hindi na kayo babalik dito. Hindi ko ho kayo gusto. At hindi ko type ang babaeng halos 5 taon lang ang pagitan ng edad sa nanay ko. Pasensya na ho. Pero makakaalis na kayo. Nakita ni Michael ang galit sa mga mata ni Tita Minda. Wala daw itong nagawa kung hindi ang umalis. Maya-maya ay nagmamadaling lumapit si Mean kay Michael. Nakita ko yun Ano sadya ng malanding tiyahin ni Janela? Kung anong hinala mo, Sabi ko na nga, be. hindi ko alam kung paano sasabihin kay Janela. Siguradong masasaktan siya kapag nalaman niyang matagal na siyang niloloko ng tita niya. Anong ibig mong sabihin? Yung dinuguan na palagi niyang pinapadala kay Janela. Na sinabi niyang siya ang nagluto. Hindi totoo yun. Binili yun ng tita niya dun sa bayan. Sabi ko na nga, be. Tamang hinala ko nun pa. Tito ko may-ari ng karinderya na pinagbilhan niya. At kabisado ko ang luto at lasa nun. Family recipe namin yun. Paano ko hindi malalaman? OMG, seryoso? Oo nga. Ewan ko. Hindi palagay ang loob ko sa tita ni Janela. May iba sa kanya. True. Akala ko ako lang nakakapansin Basta, bantayan natin ang mabuti sa Janela.
Kinagabihan, pumunta si Michael sa bahay para tulungan ako sa mga gawaing bahay. Siya ang nagluto para sa akin at sabay kaming kumain. Doon niya inamin sa akin ang ginawa ni Tita Minda. Labis akong nasaktan, Madam Venus. Pamilya at hindi ibang tao ang turing ko sa kanya. Kahit na hindi kami magkadugo, ay parang totoong pamilya ang naging trato ko kay tita. Hindi ko akalain na magagawa niya akong traidorin ng ganun. Gaya ng nakwento sa'yo ni Mean doon pa lang sa ospital. Sinusubukan niya akong akitin at landiin. Bakit ganun si tita? Ba't siya nagawa yun? Alam na alam niya na nung pa na gustong gusto kita. Kaya pala kunwari, sinasabihan niya akong tigilan na kita, yung pala may lihim siyang pakay. Sinabi ko sa'yo ito para alam mo kung paano ka kikilos kapag nariyan siya sa tabi mo. Kaya pala, ngayon naalala ko, nung araw na unang beses kita dinalhan na dinuguan, pagdating ko sa bahay niya, nakita ko na may nakalagay na pangalan mo dun sa Tupperware. Tapos sa akin daw yung isa. Tapos sinabi niya na, huwag ko na kunin yung may pangalan mo dahil siya na raw ang magdadala sa'yo. Pilit niya pa ako pinipigilan nun, pero kinuha ko pa rin. Baka nilagyan niya na ng gayuma yun. Natigilan ako nang hindi sinasadyang lumabas sa bibig ko ang mga salitang yun. Umagos ang luha ko nang tumingin kay Michael bago tumungo. Gayuma? I'm sorry. Sorry, Michael, ah. Ang totoo, may halong gayuma yung dinuguan na niluto ni tita. Nagpagawa ako sa kanya ng gayuma. Nagawa ko yun dahil natakot ako. Nakita kasi kita na may kasama ibang babae. Natakot ako na baka may nagugustuhan ka ng iba at mawala ako ng pagkakataon. Desperado na ako eh. Mahal na mahal kasi kita. Wala ako ibang lalaking... Naputol ang sinasabi ko nang bigla akong halikan ni Michael sa labi. Sa sobrang gulat ko ay natulala na lang ako at hindi nakakibo, saka tumingin sa kanya. Unang-una, pinsan ko sa father's side yung babae at niloloko ka lang ng tita mo. Hindi siyang nagluto ng dinuguan. Ang binigay niya sa'yo ay binili niya sa isang kainan sa bayan. Doon sa pag-aari ng tito ko, family recipe namin yun. Kaya kabisado ko ang lasa ng dinuguan na niluto ng tito ko. Dahil namana pa namin yun mula sa lola ko, ang asawa ni Lolo Alfred. Pangalawa, walang bisa ang gayuma ng tita Minda mo. Hindi totoo marunong siyang mangkulam. At pangatlo, matagal na rin kitang gusto, Janela. Matagal na. Bago pa tayo magkakilala. Noong niligtas kita sa masasamang loob, matagal na kitang lihim na pinagmamasdan at tinahangaan. Naiyak ako lalo sa mga revelasyon na nalaman ko. Ang buong akala ko ay kaya siya nanligaw at nagkagusto sa akin ay dahil sa epekto ng gayuma. Kung ganun, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Ba't di ka umamin? Kulang na lang halos latagang kita ng red carpet kapag nakakita kita eh. Dahil gustong-gusto ko sa tuwing pinagsisigawan mong mahal mo ko. Kapag pinapakita mo sa akin, nakilig ka kapag nakikita mo ko. Nakakainis ka naman eh. Sorry. Hindi ko sinabi sa'yo agad ang totoo. Hindi ko alam kung paano eh. Alam ko kasi na close kayo ng tita mo. Sorry din sa ginawa ko ah. Mabisa man o hindi. Mali pa rin ang ginawa ko. Huwag mo nang isipin yon. Okay na yon. Mas mahalaga sa akin yung tayong dalawa. Kaya ngayon tatanungin na kita. Janela, pwede ka bang maging girlfriend ko? Oo naman. Sinasagot na kita. Sa kabila ng masayang araw na yon para sa amin ni Michael, alam ko na kailangan kong harapin at kumprontahin si Tita Minda. Kasama si Mean ay pinuntahan namin ng tita ko sa bahay niya.
O, Janela, ano ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nagpapahinga ka pa? Kumusta ang sugat mo? Concerned ka ba talaga o nagpapanggap ka lang? Anong sinasabi mo dyan? Hindi kita maintindihan. Alam ko ng totoo, tita. Sinabi na sa akin lahat ni Michael. Traitor ka? Matagal na akong binibigyan ng warning ng mga kaibigan ko tungkol sa'yo na baka pati si Michael landiin mo. Hindi ako naniwala sa kanila dahil akala ko mas mangingibabaw respeto mo sa akin dahil pamilya ng turing ko sa'yo. Pero hindi eh. Nagpunta ka pa talaga sa bahay nila Michael para akitin siya at inimbitahan mo pumunta dito? Wala ka talagang kahihiyan. At least ako may gandang natural. Magugustuhan niya ako. Eh ikaw, kaya ka lang naman niya nagustuhan dahil sa gayumang ginawa mo. Ito ba? Ito ba ang pinagmamalaki mo? Ha? Sa galit ko ay binuhos ko ang laman ng bote ng gayuma sa ulo nito saka tinapon ng bote. Walang bisay ang gayuma na yan. Alam na ni Michael ang totoo at siya mismo nagsabi na walang bisay yan dahil noon pa siya may gusto sa akin. At ang pinagmamalaki mong dinuguan, hindi ikaw ang nagluto. Binibili mo lang yun sa bayan. Doon pa talaga, sa kainan na pag-aari ng tito ni Michael? Biglang namutla ang mukha ni Tita Minda. Tama sila. Malandi ka nga. Malandi ka na nga, sinungaling ka pa. Alam ko naman noon pa na hindi pamilyang turing mo sa akin eh. Nung ma-hospital ako, 1 beses ka lang pumunta nung wala akong malay. Pero inatupag mo, landiin si Michael. Sa halip na bigyan mo mala ako, kahit konti pag-aalala mo. Tinuring ka parang tunay na kapatid ni Mama. Pwes, kinasusuklaman ko ang nanay mo. Suklam na suklam ako sa kanya, kaya mabuti ang namatay na siya. At sa tuwing nakikita kita, naaalala ko ang nanay mong mang-aagaw. Anong kasalanan ng nanay ko? Ako ang unang nagmahal sa tatay mo. Ako ang naging unang nobya ni Juan. Pero nang makilala niyang nanay mo, ay nabaling sa kanyang pagtingin ni Juan. Hanggang sa mabalitaan ko na lang na binuntis niyang nanay mo. Siya ang pinakasalan at iniwan ako ni Juan. Niloko nila ako. At ngayon, pati ikaw na anak ng malanding nanay mo, aagawin rin ang lalaking gusto ko. Mag-ina nga kayo. Pareho kayong mang-aagaw. Wala ako hinaagaw sa'yo. Nung pa man, hindi ka na pinapansin ni Michael kaya itigil mo na yung pantasya mo. Matanda ka na. Huwag ka na umasang papatulang ka niya. For your information, boyfriend ko na si Michael. Total di naman pamilyang tingin mo sa akin eh. Kaya simula sa araw na to, magkalimutan na tayo. Huwag ka na magpapakita sa akin. Kalagitnaan ng gabi, pasado 1:00 ng madaling araw. Nagising ako sa kahimbingan ng pagtulog dahil sa nakakatakot na alulong ng isang aso. Maya-maya ay napalingon ako nang marinig ko na may malakas na kumalabog sa main door. Agad akong bumangon kahit nahirap pa rin akong kumilos dahil sa sugat ko. Halos mapatalon ako sa gulat nang sunod-sunod na lumagabog iyon. Nakaramdam ako ng takot. Bigla kong naalala ang malaking aso na unang umatake sa akin doon sa tindahan. Ganon na ganon ang tunog ng pinto ng tindahan habang pinabangga iyon ng malaking aso. Sino yan? Kinuha ko ang phone ko at agad tinawagan si Michael. Ngunit nakakailang ring na ay hindi ito sumasagot. Sino yan? Sino sabi yan eh? Ako to, ang tita mo. Mag-usap lang tayo sandali, Janela. Ayusin natin ang problema. Nakaramdam ako ng inis. Hindi ko maintindihan kung bakit alanganing oras ito pupunta para lang makipag-usap. Pwede naman mamaya na lang pumunta eh. Kulang na lang, di ba yung pinto? Janela, buksan mo to! Napilitan akong buksan ang pinto. Pero nang buksan ko yun, bigla akong napaatras sa gulat. Nang sa halip na si Tita Minda ang bumungad sa akin, ang malaki at itim na aso ang naroon sa harap ko. Bigla kong tinulak ang pinto pasara, pero bago pa man yun lumapat, ay agad na tinulak ng malaking aso ang pinto.
Tulungan niyo ako! Michael! Nanlaban ako at pilit na tinulak ang pinto. Nang sa wakas ay magawa kong ilapat ang pinto, ay mabilis akong tumakbo palayo doon. Nanginginig ang mga kamay ko na tinawagan ko agad si Michael. Hello? Hello, Michael? Oh, babe. Bakit hindi ka pa tulog? Tulungan mo ako, Michael. Nandito yung aswang. Yung isang... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang masira ng malaking aso ang pinto at pumasok sa loob. Yung aswang, Michael! Pinasok ako ng aswang dito sa bahay! Nang umikot ang aswang sa likod ng sofa, gulat na gulat ako nang mula doon ay biglang si Tita Minda ang lumabas at hindi ang malaking asong itim. Hanggang sa unti-unting naging malinaw sa akin ang lahat ng nangyayari at kung sino ang totoong Minda na kaharap ko. Ikaw ang aswang? Oo! Aswang nga ako, Janela. Kung sa tingin mo, basta na lang natapos ang gulong sinimulan mo kanina, nagkakamali ka. Ilang beses na kitang planong patayin pero palagi ka na lang nakakaligtas. Ikaw rin ang babaeng aswang na ilang beses na nagtangga sa buhay ko. Ako nga! Bakit? Ba't mo ako gustong patayin? Dahil lang sa lalaki? Ako na tinuring kang pamilya, papatayin mo? Hindi lang ito tungkol kay Michael. Matagal na kitang gustong patayin dahil ikaw ang nagpapaalala ng kataksilan ng nanay at tatay mo. Ikaw ang nagpapaalala sa akin na anak ka ng babaeng umagaw sa lalaking mahal ko. Ilang beses ko bang sasabihin na wala akong kinalaman sa kasalanan ng mga magulang ko? Meron! Dahil ikaw ang naging bunga! Kahit patayin mo ko, wala ka nang magagawa para ibalik ang nakaraan. Nakita ko, tita. Nung nabubuhay pa mga magulang ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Pero mabuti nga na hindi kayo nagkatuloy ni Papa. Dahil impacta ka. Baka kaya iniwan dahil nalaman niya aswang ka. At ayaw niya magkaroon ng anak mula sa demonyo gaya mo. Lalong nagalit si Tita Minda sa sinabi ko. Sumigaw ito ng malakas at biglang naging aswang na mahaba ang mga braso at binti. Mabilis akong tumayo papunta sa kusina. Hindi ko ininda ang sugat sa tiyan ko at mabilis kong kinuha ang kutsilyo. Tinutok ko sa kanya iyon nang magtangka itong lumapit. Ilang beses mo nang pinagtangka ng buhay ko. Hindi na ako natatakot sa'yo! Doon biglang dumating si Michael na may dalang buntot pagi. At mabilis nitong hinagupit ang aswang. Pagkatapos ay sinarado nito ang pinto. Agad ko namang kinuha ang asin at sinaboy iyon sa aswang. Muli itong sumigaw ng malakas, pero agad itong nakabawi at sinugod si Michael. Nakatakbo ito at nagawang makalapit sa akin. Hinarang nito ang katawan sa akin habang hawak ang buntot pagi. Si Tita Minda ang aswang. Sinasabi ko na nga ba eh. Tamang hinala namin ni Lolo. Paano niyo nalaman? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Pero ang importante ay mapatay natin siya ngayon. Pero paano? Kapag binigyan kita ng signal, isuot mo sa kanya itong kwintas na to. Sige. Nang makabawi ang aswang, ay galit na galit itong sumigaw sa amin at mabilis na sumugod. Dumapa kami ni Michael nang parang gagamba itong gumapang sa pader. Hinawakan ako sa kamay ni Michael at tumakbo kami palayo. Sumunod sa amin ang aswang at mula sa bulsa ni Michael ay may kinuha itong bote at binuksan iyon. Sabay hagupit dito ng 2 beses ng buntot pagi. Pagkatapos ay sinaboy nito ang laman ng bote na holy water. Sinundan ko iyon ng pagbato ng asin. Kaya lalo itong sumigaw sa labis na sakit. Bumagsak ang aswang sa sahig at mabilis nitong nilapitan ng aswang at sinakal sa leeg gamit ang buntot pagi. Janela! Isuot mo na ang kwintas, bilis! Sinunod ko ang sinabi ni Michael. Napansin ko na parang may dinadasal ito sa salitang Latin na hindi ko maintindihan.
Maya-maya ay biglang sumigaw ang aswang na para bang napapaso ito. Saka mabilis itong sinaksak ni Michael sa dibdib. Sa wakas, matatahimik na rin ang bayan na ito. Talo ka na, Janela. Oo nga po eh. Salamat sa tulong ni Michael. Alam ko naman marami kang katanungan. Hayaan mo si Michael ang magpaliwanag sa'yo. Ako na pong bahala, Lolo. Magpahinga na ulit kayo. Hanggat hindi pa naayos dito sa bahay ni Janela, doon mo muna sa patulugin sa bahay. Opo. Salamat po, Lolo. Sinundan namin ng tingin ang wala ng buhay na bangkay ni Tita Minda. Bumalik na ito sa dating anyo. Nakaramdam ako ng awa, pero mas lamang na nakahinga ako ng maluwag dahil sa wakas ay matatahimik na ako. Bukod doon ay wala ng ibang mapapahamak. Ang mga pinatay ni Tita Minda ay nabigyan na rin ng katarungan. Matapos kunin ng mga pulis ang testimonya namin, ay doon ako tumuloy sa kwarto ni Michael. Hanggang ngayon, di mo pa rin pinapaliwanag sa akin kung paano mo nalaman na hindi totoo mangkukulam si Tita Minda. Paano mo nalaman yung tungkol sa gayuma? Tsaka, napansin kita kanina ha? Yung mga gamit mo laban sa aswang, kung paano ka makipaglaban? Dating manunugis ng aswang si Lolo Alfred. Naglalakbay siya sa mga liblib na probinsya noong araw para maghanap at pumatay ng aswang. Binabayaran siya ng taong kumuha ng serbisyo niya. Doon niya nakilala ang lola ko, na isa namang magaling na albularyo. Habang lumalaki ako, tinuruan ako ni Lolo kung paano makipaglaban sa aswang. Habang ang lola ko naman ay tinuruan ako sa mga gayuma at pangontra sa aswang. Kaya isang amoy pa lang sa pagkain, alam na namin kung may halong gayuma yun o wala. Yung tungkol sa pagiging aswang niya, nalaman ko na lang noong huling beses siyang pumunta sa bahay. Naamoy siya ni Lolo Alfred. May ibang amoy kasi ang aswang. Masangsang ito na parang amoy na nabubulok na bangkay. Kayang itago ng mga aswang ang amoy nila sa mga ordinaryong tao na walang karunungan sa mga aswang. May langis silang pinapahid para hindi natin sila maamoy. Pero sa mga gaya ng lolo ko, hindi maitatago ng langis na yun ang amoy niya. Kaya doon pa lang ay sinabihan na ako ni Lolo para mag-ingat ako at protektahan ka. Tsaka hindi mo ba alam? Bukod sa tinatawag siyang malandi ng mga tsismosa dito sa atin, may usap-usapan sila na mangkukulam ang tita mo. Yung isang lalaking naging juwa-juwaan niya, nakita siyang may mga gamit sa pangkukulam sa kwarto niya at pinagkalat yun sa lahat. Salamat, Michael ha. Paano na lang ako kung wala ka? Nung munti ka nang mamatay doon sa horror house, sinabi ko na sa sarili ko na hindi na ulit ako lalayo sa'yo. Napangiti ako at mahigpit na yumakap dito. Malungkot man ang naging wakas ng buhay ni Tita Minda, iyon na rin siguro ang kabayaran niya sa lahat ng mga buhay ng kanyang biktima, maging ang ilang beses niyang pagtatangka sa buhay ko. Ngayon, ako naman ang naaswang sa'yo. Uy, ano sinasabi mo dyan? Palagi mong niyayabang sa akin na masarap ka, di ba? Na waistline mo, 28 tapos size 34 cup di ka. Oh, patingin ngayon ang pinagmamalaki mo. Kaya naman kay Lolo, ay tumigil ka dyan. Tulog na yun. Tsaka doon pa sa dulo ang kwarto niya. Halika na dito. Patikim ng pinagmamalaki mo sa akin na alindog mo. Halika dito. Masakit pa rin sa akin ang pagkawala ni Tita Minda, Madam Venus. Galit man ako sa kanya dahil sa mga ginawa niya, pero may parte sa puso ko ay nangungulila at nagluluksa.
Hindi ko alam kung tanga ba ako o martir dahil ganito ang nararamdaman ko. Pero may munting hiling ako sa puso na sana ay hindi na lang naging aswang si Tita Minda. Matapos ang gabing iyon na napatay namin ang aswang, naging tahimik na sa wakas dito sa bayan namin. Samantala kami naman ni Michael ay nasa maayos at mabuti ng kalagayan. Kakatapos lang ng kasal namin. Nagkatotoo ang sinabi ko noon, nababagsak pa rin siya sa kandungan ko. Iba rin talaga ang power of declaration at manifestation. Akalain mo yon, Madam Venus? O baka naman ginalingan ko rin talaga sa paglalandi. Ang mahalaga, nilandi rin ako. Sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari, na-realize ko na masyado akong nagtiwala sa taong inakala ko ay kakampi ko at pamilya ang turing sa akin. Na-realize ko na mali ang paggamit ko ng gayuma para lang ipilit ko ang pagmamahal kay Michael. Papalad lang talaga ako dahil mahal na pala ako ni Michael noon pa. Dahil iba pa rin kapag puro at totoo ang pagmamahal na matatanggap mo. Mabuti na lang talaga at palpak ang gayuma ni Tita Minda.